Oo. So dun sa mga nagki-criticize sa KOJC na mga nasa ibang faith, tanungin niyo yung pastor niyo, tanungin niyo yung pari niyo. Saan niyo dinadala pera namin? Saan niyo dinadala yung tithes namin? Saan niyo dinadala yun? Bakit hindi kasing ganda ng KOJC kami? At remember, ang KOJC, nagsimula lang ito 1980. Yes. 85. Yes. Ilang years lang ito? Less than... 39. 39 ba? 1985? 39 years. 39 years lang. Nakapagpatayo ng ganyang kalaking... At magkano yung arena na yan? Yung dome na yan? Parang 10 billion ata yun. 9 billion. Alam mo, kasi I'm an economist. I actually did some calculation eh. Inisip ko, okay, assuming 8 million yung members ng KOJC. Assuming lang ha, let's say kalahati lang dun yung may income. Magkano lang ang average income sa Pilipinas? And let's say, hindi ko lang alam kung nagka-tithing yung KOJC kasi tithing iba 10% yun. O ito kung magkano yung gusto lang nilang ibigay. Offering yata sila. So kung depende sa puso mo kung magkano. So mag-assume ka ng certain percentage. So I still think na walang nangyaring corruption doon on behalf of the KOJC leadership. Walang corruption. Kasi kung may corruption, hindi ganyan kalaki yung capital investment. Walang dome, wala yung ganong kalaki. Meron pa sila yung Prayer Mountain, may mga network yung SMNI sa kalat sa ibang lugar. Hindi alam kung bakit. Magaling sa pastor, in-invest niya yung pera ng KOJC. Oo, yun na nga. So yun din yung May investments pa kasi yan. Oo. So lumago. Hindi ko sasabihin, because that's private matter ng religious group. Yung pera nila, yung pera ng KOJC, in-invest yan. Kaya pag tinanong yung mga taga Davao, alam nila yung investment. Ano yung Kids for Ransom Gang? Meron po, it was the TPO. Ngayon, challenge nila ng BBM admin. Sumuko si pastor, it's not because wala silang legal remedies. Again, nulla res, no? Meron kasing level ang pag-iisip. Pag parati kang nanonood ng telenovela, hindi mo ito maintindihan. Pag parati kang nanonood lang ng mga prank-prank sa TikTok, hindi mo ito maintindihan. Pag parati ka lang nanonood ng mga maybe this time, ganon. Hindi mo ito maintindihan. Para maintindihan mo itong mga bagay-bagay na to, kailangan palawakin. Hindi po masama na ating palawakin ang kaalaman ng ating utak. Okay? Alam nyo, ang problema sa Pilipinas, this is now a huge problem in universities. Not just in the Philippines, but for Filipinos especially. Kasi sanay na tayong mag-social media, di ba? Hindi na tayo nagbabasa ng libro. Hindi talaga tayo nagbabasa talaga ng libro as a nation before. Tapos nadagdagan pa ng social media. Hindi pa tayo nagkakaroon ng pag-aaral ng bonggang-bongga. We are so poor in really reading, etc. Ganyan. We now have a self-induced ADHD. Yung attention ang attention span natin sobrang igsi na. We don't read, at ang nangyayari, we don't really process information anymore. We don't know how to process information anymore. Kaya ang nangyayari, pag may nakita tayo, we lack background. A lot of Filipinos lack background knowledge. Because wala na. You don't read real research. Ang nangyayari na lang, we have become a parang fast food. Equivalent na siya ng fast food. Hindi napakinggan ni Nula yung yung conversation nung last time. I don't think you listened to it carefully. Ang sinasabi nga doon, advantageous siya after 7 days. Kasi after 7 days, there would be a lot of things that's going to unfold. And more remedies will be available to KOJC. Okay. Kung nakinig ka nung hearing nung Senate nung isang araw, while the Senate itself wasn't able to achieve much, but you can actually see that the KOJC is ready to battle it out in court.
Kompleto sila ng lahat ng dokumentasyon, ng lahat ng paglabag sa karapatan nila na nangyari. So yun yung, so ano yung ano, hindi ko gets yung parang no remedies and nothing has been done in the 7. Kaya nga pag maigsi siya, wala kang masyadong magagawang ano eh, wala kang masyadong konti lang yung malilista mo na paglabag kasi nga 7 days lang, sumuko na si pastor, ganyan, or less than 7 days, ganyan. Wala ka talaga. Nasa listahan mo. Sa police operations, 16 days. Ito hindi maintindihan ng mga tao. Sa police operations, wala ka talagang legal remedy dyan habang nagkakaroon ng police operation. Dahil ang mga police, they are operating on the presumption of regularity. Ngayon, intindihin nyo itong nangyayari sa KOJC dahil mangyayari yan sa inyo. Hindi ka talaga makakakuha ng legal remedy kagad habang may police operations. Mm. Yan ang tandaan ninyo. Kaya itong nangyayari, anong please explain sa si thoroughly? Anong i-explain ko na thoroughly? Alamin nyo to, citizen kayo, di ba? Ano ang pare-pareho nating sinumpaan sa panatang makabayan? Sige nga, babalik na naman ako dito. Tutuparin ko ang tungkulin ng isang mamamayan. Anong kasama sa tungkulin ng isang mamamayan? Aalamin mo ang batas, aalamin mo ang responsibilidad mo, aalamin mo ang karapatan mo, aalamin mo ang proseso. Responsibilidad mo yan. Ngayon, wala kang remedy pag may police operation. Ano yan? Habang ino-operate ka ng police, sa tingin mo, pupunta ka ng korte? Dahil matagal yun. Kaya nga, ang police operation, itong police operation sa KOJC, it stretch out the presumption of regularity. So thinly. Actually, parang, ano nang ginawa? They abuse the presumption of regularity. Correct. Dahil sa haba at sa dami ng ginawa nila doon, yung test of necessity and reasonability is stretched to the limits. At dahil dinokumenta pa ng KOJC lahat ng mga pamabalahurang ginawa sa kanila. So how are you it's gonna be difficult for the police to defend na regular and necessary yung operations nila, especially if Pastor Kibuloy did not show up in the compound. Diba? Ayun. So, ang kaya kami nagsabi ng more than 7, kasi nag-umpisa ang operation ng Saturday. Sunday. Saturday, Sunday, Monday walang pasok. Walang korte ng Monday. At saka Tuesday. Saka Tuesday? Saka Tuesday. Wednesday na nagkaroon ng Tuesday wala rin pasok? Oh, Tuesday walang pasok. Monday diba? Lang? Monday lang ba? Monday lang. Friday to a Monday. Yeah, Monday. Monday lang po. Monday lang. Minove nga yung sabi ng Malacanang celebrating Danilo Aquino Day. Baka sinelebrate din yung assassination. Anyway. So, Saturday, Monday, walang korte. So, Tuesday lang, nakapag-file. So, nagkaroon ng decision on the 5th day. Ngayon, hindi pa maintindihan ni Torre. Una, nag-alisan sila. Ngayon, pinigilan ni Abalos. Ay, hindi. Pinigilan ng Malacanang. Binigyan ng lakas ng loob ng Malacanang. Hindi, huwag kayong umalis. Ganun ang messaging ng Malacanang. Kasi ganito, nag-file uli sila. Ngayon, naglabas ng clarificatory na supplemental order si RTC. Naglabas ng supplementary order. Ngayon naman, so habang hindi pa nire-resolve yun, tuloy pa rin yung operation. So they stretch out the limits of their presumption of regularity actually. Nakatakot to. Yung presumption of regularities for 16 days? Bakla! Paano mo papatunayan sa korteng regular yan? Bakla parang
Kasi alam kong presumption of regularity, nag-operate ka, no? Tapos, may inakos kang kriminal. Tapos, yun, regular yun. May regularity. Pero yun na nga, na so ngayon, kaya ang payo, i-document yun lang. Document everything, make sure that, saka, yung ano naman nila doon, kahit naman makakuha ka dyan ng kahit ano, hindi mo man naman magagamit na ebidensya yan eh. Because those are fruits of a poisonous tree. Nag-gets nyo ba kung gaano kalaki yung sinayang nila? So, sabihin natin, may ginawa talagang krimen dyan, na mayroong ganito, may ganyan. Unless you caught them on the red-handed, no? In flagrante delicto. Oo. Pero yung may nakuha kaming yung mga incidental crimes, ako mahirap yan. True, ayun. Hi, Doc Batu. Good morning. Ayan. Bakit para sa ating closing time? Oo nga. Doc Batu, mag-closing time? Before siguro kayo mag-closing time, mayroon pa akong i-add lang. Pwede. Joe. Paakatin mo nga to si Akla. Si Renz. Itong baklang Renz Grayson Daily Vlogs. Paakatin mo, kayo mga bakla, ang lumalabas sa bibig niyo fake news at huwag piling alam ang batas. Okay, mag-debate tayo. Pero sabi ni John Bolton, nag-resign daw siya. Ayan. Ito. Who the fuck is Alex Wong? Trump screamed. And why didn't anybody tell me he was going to Taiwan? Get him out of there. Taiwan is like 2 feet from China. Trump told the senator, we are 8,000 miles away. If they invade, there isn't a fucking thing we can do about it. Trump once told me, I never want to hear from you about Taiwan, Hong Kong, or the Uyghurs. Then National Security Advisor John Bolton, a vocal supporter of Taiwanese independence, would recall in 2019 adding, I didn't want to try him on Tibet. So nakikita mo na si John Bolton yung nagsabi na ang chismis nga, the deep state wanted Trump to launch parang military action na against China. So parang yun yung parang yun yung battle, order of battle, no? Na hindi itong Russia and Ukraine. Parang mas yung China sa kanila. Parang ang scenario na pinapaano is military action. Pero ang inop ni Trump is trade war. Instead of some military confrontation with China. So parang ang chismis, yun ang na parang for China, mas tolerable sa China yung trade war kasi magsasampalan lang naman tayo dyan ng tariffs. Magsasampalan naman tayo dyan ng tariff. So, matibay sa atin kung sinong gustong magsampalan ng tariffs, di ba? Gusto ng military industrial complex, talagang hot work. Kaya kita mo, di ba, pag mamasdan mo yung foreign policy ni Donald Trump, lahat ng kanyang walang una-una, no new wars. No new wars. Second, very very surgical and the least damage yung mga ginawa niyang military action. So halimbawa, naalala niyo sa Syria? Yes. Di ba yung ginawa sa Syria, ang binomba lang dun sa Syria, yung walang lamang warehouse. Walang damage na wala lang, parang symbolic lang yung ginawa ng action. Siguro pinaka bold na ginawa niya yung assassination dun sa Iranian si Soleimani. Siguro that's the boldest that he did, na parang this is very problematic na yung assassination. Pero yun talagang invading an entire country or something like this.
remember he didn't push Digong na wag i-cancel yung EDCA. He actually ang nag-reinstate ng EDCA, it's already under Biden. Yep. It's already under Biden, di ba? So makikita mo na parang medyo may si Xena. Sabi, the event on Afghanistan emboldened Putin to invade Ukraine. I'm not so sure about the assessment there of Trump. Kung yung events, what emboldened Putin to do the military action in Ukraine is time. Because if he didn't do it, they might not have time anymore to do it. Kasi nag-escalate yung sa Donbas region. Kasi hindi nyo kasi a lot of information about what's happening in Ukraine are filtered. Correct. Ay, ako nakakatanggap ako ng information from someone from our diplomatic corps in Russia kung ano nangyayari sa Donbas region. So parang, okay. Naganyan na lang ako. Okay. Gusto nga iparelease sa akin nung panahon na yun sabi ko, putang ina, pag nirelease ko to, kawawa yung informant na taga Donbas region. Safe na ba yan? So, tsaka alam mo, sabi ni Trump, he will end the war in 24 hours. So, kumbaga, once na na-elect siya, he will end the war sa Ukraine. Kaya ayaw ng deep state yun Well, kasi nga, pag ang US president, second year, they're expected to do something. Doon na talaga yung talagang nakakaano na sila. Gagawa sila ng something dramatic, no? And we'll never know what he would do. Maybe he would escalate the trade war, which is just okay for China. Magsampalan lang kayo ng traffic, ng ano. Pero the thing is, I don't know if he would like to start a military conflict kasi he wouldn't be able to see it through. And it will be on him. Alam mo, it will be on him, no? And parang yung Vietnam War, di ba? Yeah. Nagsimula kay Kennedy. Actually, ano pa yata, panahon pa ni Eisenhower, yung end ng term ni Eisenhower. Nag-end lang nung panahon ni ni Nixon. No, ni Nixon. Carter, yes. Pero si Nixon nag-umpisa na. Pero the thing is, hindi yan, he would be able, parang compared kay Kamala, itong si Trump, medyo mag-o-object pa siya sa gusto ng deep state. But he will not be able to overpower them. So he could object. He might not say yes to whatever they want. Kasi ang US president, they're just tactical ano lang naman yun. Tactics lang naman ng US president, but the overall strategy is handled by the deep state, no? It's already established. Ang ano lang yan, I think the greatest difficulty of the United States kasi is the interests of their corporations and the interests of the military-industrial complex, especially with China. The interests of the interests of the businessmen, they would like to continue doing business with China. Pero the interest of the military-industrial, hindi magkaroon tayo ng conflict kasi ito ang pera natin So yan ang conflict. So let's see how it's going to resolve. Pero I don't think that he might. I don't know. Ang gulo kasi ng US politics, no? Especially in this time. So just hope and see, but prepare for the worst. Kaya nga sabi ko kay Joey, go to bag. Yun lamang po ako. At we will still keep on discussing this in the future. Yes. Kasi
wrongdoings, yung mga pang-abuso, hindi yung dapat kalimutan kasi may hustisya pa rin tayo. I still believe na masiserba ng hustisya yan. On the events, ang nakikita ko diyan, panalo ang KOJC dito on the short term and long term. Panalo sila dito. Pareho. Oo, short term and long term panalo. Kasi short term and long term na-establish na yung kasi ang tingin sa kanila kulto, ang tingin sa kanila mga sheep, no? Ganun ang tingin sa kanila ng Pero it turns out hindi sila ganun. No, hindi ganoon. Inaabuso yung mga members. Paano maabusuhin yung members? Ang ganda ng living conditions. Hindi ba? They're fed. Hindi ba? May magandang eskwela. May sarili sila. Ang lawak ng gulayan nila. Ang daming gulay. That's true. Ang daming gulay. Well-fed, di ba? Ang ganda ng school. Nakita niyo ba yung school? Ganda ng school. Mga yung facilities, ang ganda ng facilities. Ano itsura ng paaralan ninyo? Oo. So doon sa mga nakikriticize sa KOJC na mga nasa ibang faith, tanongin niyo yung pastor niyo, tanongin niyo yung pari niyo. Saan niyo dinadala pera namin? Saan niyo dinadala yung tithes namin? Saan niyo dinadala? Bakit hindi kasing ganda ng KOJC kami? At remember, ang KOJC nagsimula lang to 1980. Yes. 85. Yes. Ilang years lang ito? Less than 39. 39 ba? 1985. 39 years. 39 years lang nakapagpatayo ng ganyang kalaking. At magkano yung arena na yan? Yung dome na yan? Parang 10 billion ata yun. 9 billion. Alam mo, kasi I'm an economist. I actually did some calculation Inisip ko, okay, assuming 8 million yung members ng KOJC. Assuming lang let's say kalahati lang dun yung may income. Magkano lang ang average income sa Pilipinas? And let's say, hindi ko lang alam kung nagka-tithing yung KOJC kasi tithing iba 10% yun. O ito kung magkano yung gusto lang nila ibigay. Offering yata sila. So kung depende sa puso mo kung magkano. So mag-assume ka ng certain percentage. So I still think na walang nangyaring corruption doon on behalf of the KOJC leadership. Walang corruption. Kasi kung may corruption, hindi ganyan kalaki yung capital investment. Walang dome, wala yung ganong kalaki. Meron pa sila yung prayer mountain, may mga network yung SMNI sa kalat sa ibang lugar. Hindi alam kung bakit. Magaling sa pastor, ininvest niya yung pera ng KOJC. Oo, yun na nga. So yun din yung May investments pa kasi yan. Oo. So lumago. Hindi ko sasabihin, because that's private matter ng religious group. Yung pera nila, yung pera ng KOJC, ininvest yan. Kaya pag tinanong yung mga taga Davao, alam nila yung investment. Hindi ko sabihin kung ano, kasi nga, that's their personal. That's their private. Soul. Hindi ba? Siya. So, yun talaga, mga businesses yon. At hindi lang basta-basta businesses. Yun lang yun, ang masasabi ko. Kaya lumago yung pera nila. So, hindi lang yun galing sa contribution. So, kaya nga makikita mo na, ang ganda kaya ng SMNI. Can you imagine, nakakapagbayad sila ng mga tao sa SMNI na wala naman sila masyadong commercial. Ibig sabihin talaga, may napupuntahan pa, tapos ang dami pang scholar ng Jose Maria College. Ang ganda ng Jose Maria. Alam mo, nakita ko. By the way, ang canteen pala, I was able to speak dun sa isa sa mga officials ng Jose Maria College. Di ba finrease nila, yung mga earlier challenges ng KOJC, finrease lahat ng assets. Sabi gano'n nung isang official ng taga GMC, hindi siya KOJC member. Hindi lang, Joey. Ang kulit nito, Renz, ibabala ko lang to. Sabi, investment na ginagamit ang mga bata manglimos sa kalsada. Bakla, sa tingin mo ba makakapagtayo ka ng 10 billion worth of domes sa palimos-limos lang. Palilimusin mo yung mga tao. Pakatanga, Diyos me. Alam ko, nag-uumpisa yung KOJC, yung mga members talaga, nagre-raise sila ng funds for the church. Hindi sila nagpapalimos, nagbibenta sila ng mga ng mga, pasalubong, yung mga pasalubong, hindi po limos yun. Correct, ayun. Alam mo, nagsisimula sila may ganyan, pero parang they are trying to raise funds for their church. How do you want them to raise funds for their church? Lahat naman ng church, lahat naman ng nagsisimulang mga church dumaan sa ganyan, no? Hello? Correct.
Actually, yun nga, tapusin ko lang yung kwento ko dun sa yung sa, ang pangalan nito, yung sa nakausap ko nga na JMC official. So, finreeze yung asset nila, kasama yung mga bank accounts ng mga, Charity. ng payroll nila, ng nila, ganyan-ganyan. Isa dun sa mga accounts na na-freeze ay yung bank account kung saan nila kinukuha yung pera para pakainin yung kanilang mga scholars sa GMC. So ngayon, kasi sila pala, meron silang X number of scholars. Yung mga scholars na nila, so libre sila, pumapasok sila sa paaralan, May dorm pa sila. Oo, tapos pati pakain, ma'ams. Pati pakain. So ngayon sila namumroblema sila dahil naka-freeze yung mga bank accounts nila. Namumroblema sila kung paano nila pakakainin yung mga estudyante. Ngayon, ito yung ito yung mga sobrang mga injustices na ginawa sa KOJC. If they see, kasi pagka mag-freeze ka ng account based sa assessment ng anti-money laundering, you have to show the material link of such assets to the crime. There has to be a material link. Sige nga, yung bank account na nagpapakain ng mga scholar, anong link niya dun sa crime, sa sexual abuse? Hindi sa nakakaloka. Why are you accusing a religious group money laundering? But it doesn't make any sense. Una-una, money used by religious group ay tax-free. Hindi ko gets yung money laundering, Dr. Pat. I mean, at the end of the day, it's all about the Dutertes talaga. Oo. Hindi kasi nga, ang feeling nila kasi yung resources ng KOJC magagamit dito. Ito ang sasandalan ng mga Duterte. Ito lang ibig sabihin nila, alam nilang hindi magnanako ang mga Duterte. So kailangan sumandal ang mga Duterte sa may pera. At alam nila na may pera na pwede lang sandalan ay KOJC. Kaya kaninong mga bank accounts ang pinreeze? KOJC. Lahat ng pwedeng. Bakit hindi yung mga bank account? Bakit hindi bank account ni Duterte? Bakit hindi bank account ni Sebastian? Or di ba ang dami nilista no ni Trillanes doon sa Bicoy, bakit hindi yon? Kasi alam nyo na itong mga Duterte wala talaga mga pera. Hindi sila nagnakaw. Kung mga magnanakaw po yung mga nangurakot, dahil nakipag-contest yan ng bilihan ng congressman, ganyan ang kalakalan sa Pilipinas. Ngayon, bakit wala kakampi si Sara na mga congressman? Dahil wala siya pambayad sa mga congressman. Simple. Hindi niyo pa alam yun. Kaya na Pilipinas. Kailangan mong bayaran yung mga congressman. Kailangan mong bilhin niya mga yan. Yun ang may pera pambili. Si Tambi. True. Ayun. Yung, kasi di ba, Prof, Sas, isa dun sa mga allegation nila dati sa KOJC is yung parang nanghi-hypnotize daw sila ng members para yung mga members daw nila maghanap ng pera para sa church. Ganon. Di ba ganun yung mga nila, ganun yung mga parang sinasabi nila. I think rooted to from, kasi I spoke to a lot of KOJC members, lalo na yung mga present ng 1985 pa. Sabi niya ganun, alam mo Joey, teenager ako nung nagsa-start pa lang yung KOJC, ganyan-ganyan. So kami ang gagawin namin, pupunta kami let's say sa Manila, magka-caroling kami, mag-aano kami, ganyan-ganyan. And then when, kunwari may target daw silang pera, and then when they get the money, they're going to return back to the church and give the money that they earned out of that activity. Sabi niya ganun, alam mo yung parang naging nga raw nila, naging activity nila, na parang pagka dumarating yung let's say break nila lahat, ng mga friends niya, mga ka-age niya, sila magkakabarkada, pag-iisipan nila na parang, uy, ano bang gagawin natin para makagain tayo ng pera for the church, ganyan-ganyan. I think yung hypnosis na sinasabi nila is rooted from this. Let's say kayo magkakabarkada, nag-caroling kayo. Let's say nakaipon kayo ng 20,000. You return the money to the church. Okay? Yung church ninyo, nung binigay mo yung 20,000, pagkabigay mo, after 1 week, ay, meron na siyang additional na paneling na maganda. Ganyan-ganyan. So, ngayon, imagine all of them doing that. Pagkatapos, every time na magbibigay sila ng pera sa church, may nadadagdag, may nag-iimpon.
They see something that is being built. And I think, if you want to, quote unquote, hypnotize people from working hard, you deliver and you show to them where their money goes. Ganun lang kasimple yun, no? Doing it, diba? Ganun lang kasimple yun. Ang pinapakita ng mga tao ngayon, ang ganda ng living quarters ng mga church workers, ang ganda ng, isa lang ang kapintasan ko, no? Hindi ko gusto ang color palette ng King Do. Alam mo, parang purple na may pula, na may yellow. I'm so sorry kay OJC, but prangka lang ako. Hindi ko gusto ang color palette, pero alam naman yan sa CSMA, pinapalitan ko yung background ko sa CSMA. Naluloka ako na ito lang, ganyan. Hindi ko gusto ang color palette, no? Hindi ko gusto ang color palette. Pati, hindi ko rin gusto ang color palette ng loob ng chapel. Pero that's my personal taste. Pero other than that, yeah. Nung pagpunta ko ng, hindi ko rin gusto masyado yung mga neon lights sa mga puno-puno. I'm so sorry, prangka lang ako. Pero other than that, nung pagpunta ko ng compound, ay puta, sabi ko. They were able to really make the best of what they have. I know. Kaya ang sabi ko noon, pag ganun ko, ito ba yung kinakawawa? Putang ina. Nakita niyo ba yung mga kulto sa States? Kung paano namumuhay yung totoong kulto sa States? Alam mo, Sas, I've been to yung LDS, no, yung Latter-day Saints sa Utah. I've been to Utah before. And I've seen yung tabernacle, no? Tsaka yung mga bahay ng mga Mormon friends tayo, no? Panoorin niyo yung mga totoong kulto, yung sa US. Yung naghirap na yung mga members kasi binigay na nila yung buong kayamanan nila dun sa church. Wala na sila, na-scam na sila. Ganun ang mga totoong eksena ng kulto. Katulad sa China, meron isang kulto, yung sikat na sikat, yung Falun Gong. Ang issue nun, nang-scam talaga sila ng mga... Yes. Nang-scam talaga, nang-scam talaga siya ng mga tao dito sa China. Tapos naloka yung China kasi ang daming nawawala ng pera. Kasi yung investment na, saan na pupunta? So, scam. Tapos ang ginawa ng US, wineponize yung... Ang dami niyan dito, Sas. Ang dami dito. Wineponize yun ng US, yung Falun Gong. Sila yung may-ari ng Epoch Times. Ano yan, nung one time, nasa mall ako, may lumapit sa akin na Chinese person, looking, hindi ko confirm kung Chinese person. Anyway, Asian. Talaga pinalitot sa mukha ko, this is a newspaper you have to read. Tapos nakita ko Epoch Times. Tapos eventually, yung may-ari, yung ng Falun Gong, yung Epoch Times, kinuha siya ng money laundering ng US. So, recently lang. Last year. So ito ngayon, bakit ko tinatanong kung may WeChat? Hindi ko naman kakilala. It's only for the people I know. Anyway, so pag pumunta talaga ako ng KOJC, na parang, parang, sabi ko, ang ganda. Actually, sabi ko, ang ganda ng damo. Yung talagang una-una ko, sabi ko, tang-ina, damo pa lang. Yung damo pa lang ng KOJC compound, makikita mo ng hindi ito nangungurakot. Yes. Dahil, alam nyo, para maka-maintain nyo yung damong yun, alam nyo kung magkano ginagastos? Tanungin ninyo. Di ba, nakita nyo yung tinutulugan ng mga polis, yung green? Yes. Hindi po yung tela, hindi po yung felt, that is real live glass. Kasi hindi siya maliit, malaki siya. Malawak yung mga ang lawak eh. Malaki yung area ng mga damuhan, yung Bermuda grass na maintain. Tsaka yung garden. Kita mo yung garden? Actually, mga halaman nila talagang pedicured talaga. Yung nakita mo talaga na not one leaf in not one leaf in kasi gabi ako pumunta niyan, ang bango diyan kasi nga ang daming puno diyan ng dama de noche. Yung mabango sa gabi. At kaya naalala ko yung bahay namin, no? Nung ako'y lumalaki, nung ako'y maliit pa lang at musumos, kasi may dama de noche din kami. Ang bango! Sabi ko. Bango pagkagabi, oo. Sabi ni Lulupay, akala ko fake yun grass. Hindi siya fake, Lulu grass.
di ba, napunta ka, kanta ka, Joey, di ba? Ay, akala ko kasi para siyang carpet. Pero, pagkaano mo, hindi ko alam kung totoo yun. Kasi parang ang impression ko, carpet siya, para siyang carpet. Outdoor carpet. Ganon. It's real grass. Alam mo, Real grass ba yun? sa totoo lang, ang ganda. gusto kong magturo sa JMC. So, malapit na yung aking sabbatical. Magtuturo ka. Mag-ano ka lang, visiting professor. Gusto ko mag-visiting professor sa JMC. Malapit na yung sabbatical ko eh. So, may sabbatical leave ako. Kwento mo yung yung sinabi mo sa Utah, yung nakita mo yung yung living conditions. Oo, talagang, kasi ang isa mga Mormons kasi, talagang tights talaga sila doon. Talagang they give 10%. Eh, makita mo yung mga nila, talagang magarbo talaga yung kanilang temple, yung kanilang mas matindi kaysa sa KOJC. Mas matindi. Tsaka doon kada corner ng kalsada may temple. Halos matindi, ang tindi ng ng control nila sa state of Utah. Malakas 'yon. All over the world naman, 'di ba, may mga Mormons, 'di ba? So, pero makita mo yung pamumuhay nung kanilang yung mga leaders nila doon, ibang-iba. Tsaka hindi lang yun, sa US kasi ang dami ring mga mega churches eh. Hindi lang mga Mormons, yung mga denominations ng mga Baptist. Makikita mo talagang yung mga leaders nila, they live in a life of luxury talaga. Life of luxury. May series niyan sa Netflix eh. Ang kasi niyan, ang eksena niyan, yung sinasabi yung biktima ng trafficking, bakit sila residents na ng US? Oo. Alam mo kasi, para magandang maging resident ka ng US, actually kahit anong Western countries, alam mo pinakamabilis para ma-approve ka. Halimbawa, nag-expire na yung visa mo. Alam mo pinakamabilis para ma-approve ka, para mag-stay ka ng matagal. Paano? Sabihin mo, biktima ka ng human trafficking. Talaga? Ay, girl, kahit sa Netherlands may mga ganyan. Actually, nung panahon ni Digong, ay nako, nag-eye roll na lang ako, kaya hello, ay nako, pag na-meet ko ang Dutch ambassador one of these days, meron pa niyan, girl, ginagawa niya sa Netherlands, nag-shock po, o illegal, kasi hindi ka naman naka-register, naka-tourist visa ka. Alam mo ko, para makapag-stay siyang ginawa niya, biktima po ako ng war on drugs. Asylum! Ganun kabilis. Bakla, sabi ko, putang inang to. Nag-stay ka dito. Kriminal ka. Pumunta ka dito, kriminal ka. Tapos sinabi mo lang, biktima ka ng war on drugs. Bigla ka ng path to citizenship ka na. Totoo yan. Kasi establish mo lang na merong possibility na papatayin ka. Okay ka na. Yung wala na parang ni Duterte. Ang dami nakapag-ganyan. Oo. Ang dami nakapag-ganyan. Yung ginuwento ko sa inyo noon, yung pumatay dun sa tatay ni Sheikh Hasina sa Bangladesh, nandito sa Canada. Kasi ang dami. Human trafficking. Tingnan nyo yan. Tingnan nyo yan na meron sila kasi provision na pag ikaw, biktima ka ng human trafficking, may yan, humanitarian risk. Accommodation. Kasi dinala ka dito na human traffic ka. So ngayon, we can embrace you and then we're gonna protect you. Ganyan. Maraming ganyan. Maraming ganyan. Kaya, ay nako, pati, marami akong alam na ganyan sa Netherlands, no? Kasi nga parang merong ganyang pack or something to protect traffic persons, ganyan, na hindi naman nila kasalanan, ganyan. Kaya kita mo yung mga nag-complain sa KOJC doon. Path to citizenship na sila kasi nga yun ang pinakamabilis. Sabihin mo na yun ang traffic ka. Ano na yan? Visa for yan? Tigilan nyo ako, no? Maraming ganyan. Yung mga Chinatown sa mga Western countries. Pupunta sila doon, mag-i-expire yung visa, and then sasabihin nila, biktima po ako ng human trafficking. Kung hindi yon, dissident po ako ng China. Yun ang pinakamabilis, be. Pero meron kang kapalit. Kailangan mag-ano tayo, press conference, sasabihin mo kung paano ka kinuhawa sa China. Pero tingnan nyo yan, human trafficking, pag mga victims ng human trafficking, for humanitarian reasons, pwede sila mag-apply ng residence permit, etc.
Yun yung humanitarian angle. Meron yan sa EU, meron yan sa Canada, meron yan sa US. Kaya itong mga nagsampa ng kaso, ay, resident na, tapos kasi nga, nag-expire na yung mga visa. TNT, at yun ang pinakamabilis. So, green card na sila. Yung citizen na atang iba eh. Citizen, oo. So, yun. So, anyway. Teka man, may comment lang ako, Joey, dun sa yung pinagkukolekta yung mga members ng KOJC. May mabilis na comment dyan. Kasi ang pansin ko, nung nag-uumpisa ang KOJC, that is how they should raise funds. Diba? Through the members talaga. Sa ngayon, sa palagay ko, given the wealth that they have accumulated, hindi na nila kailangan gawin yon. Pero the question is, bakit pa rin nila pinagagawa sa members? I think it's because to instill to them the value, yung mga values. Yes. So kasi yun yung parang naging model nila kung paano sila naging successful eh. So part yan ng training. And then yung humility, humility, yes. Dr. Bato, na hindi ka mahihiya na ginagawa mo siya. Oo. So hindi pwedeng argumento yun na parang ginagawang alipin yung mga workers na nangongolekta, kasi that is part of their training as a worker. Kasi ganun yung kung tatanungin nila yung mga nakakatanda sa kanila ng mga worker, that is how they all started, di ba? Walang pinagkaiba yan dun sa mga ginagawa ng mga ibang mga religion, mga grupo na meron din silang kanya-kanyang ritual or traditions na sinusunod. So I think that is part of the tradition, no? Recurring topic to SAS kahit na matagal na, tuloy-tuloy lang to. Closing na ba tayo, Joey? Closing na? Closing na tayo, matulog na tayo at okay. So, yun lang. Meron lang akong closing statement, Madam Chair. Go ahead. Thank you, Madam Chair. Ang ating closing statement ganito lang po, no. Panalo dito is KOJC sa nangyari, no. Panalo sila dito. At and Pastor Kibuloy, tandaan yung politika sa Pilipinas, weather lang yan. Kapag nag-ibang ihip ng hangin, nandyan naman si Pardon. Okay, so yun. Weather lang yan. Kaya nga, ang talo dito talaga is Bongbong Marcos Jr. Napakita kung gaano ka-weak yung leadership ng yes. President. Nakita natin kung gaano ka-inept, no, na wala sa hulog, wala siyang control. He's not on top of the situation. Kita rin natin dito yung kasamaan ni General Torre, how bad, the PNP leadership is and how gullible they are. Makita natin dito na pinagkakatiwalaan pa rin natin talaga is the Armed Forces of the Philippines. This is what we've seen. And I believe that Pastor Kibuloy is playing the long game. He's not playing the short game here. He's playing the long game. And kikita ko na sa long game, panalo sila dito. So, yung mga ka-KOJC, kapit lang tayo and let's stick to, yung kumbaga, yung mga principles natin, kung ano yung pinangahawakan natin. Kapit-kapit lang because at the end of this, kumbaga midnight, may umagang naghihintay sa atin, and in the long game, panalo po tayo. Correct. Thank you, Joey. Thank you, Madam Chair. Very welcome, Professor Bato. At ano rin, Prof, no, yung pagpapakilala ng KOJ, they receive a lot of flack for yung parang cult ito or ganito to, ganito yun. And they were able to a certain extent showcase what they have. And ayun, so parang can they parang right now, can you tell these people na parang kayo mga kulto-kulto lang kayo, mga ganito lang ginagawa sa inyo, parang ito pa pala, Joey, Madam Chair, may I be recognized? Ito pa pala kung gaano kamahal ni Pastor yung kanyang flock. Yun yung naipakita ngayong araw na to. Kung gaano kamahal ni Pastor yung kanyang mga sumusunod sa kanya. So, doon nagpapakita yung natotoo yung sinasabi ng mga members ng KOJC about Pastor. Hindi ba? Kasi nga, alam mo, ominous na yung mga messages ng mga ibang mga kaibigan ko na mga taga-KOJC, nakikita ko Medyo ominous. Alam mo, Joey, di ba nung yesterday, ominous na yung mga messages nila. And siguro, no, nakarating yan kay Pastor, and Pastor said, you know what, ayoko may masamang mangyari sa kanila. No? So, kaya nga, Pastor is playing the long game here, and I believe silang panalo dito sa long run. Correct. Magmumultiply yung mga enrollees nila sa GMC. I'm very sure.
Oo, magmu-multiply ang mga number of students, magmu-multiply ang member, additional 4,000 members na police sa KOJC. Kasi araw-araw na narinig yung Joey, may 6 na Minero. Sama yung 6 na Minero. Kasama yung 6 na Minero. Pero mo, 16 days nila naririnig yung aral ni Pastor. Naka full speaker tayo dun sa Kingdom. Pag nagsasalita tayo sa SM. May mga pulis nga doon nakikiprayer lagi. Nakikiprayer rally na rin sila doon sa... Pero may building silang hindi napasok. Parang, 16 days kayong nag-camping, may building kayong hindi napasok. Parang, inang mga pulis. Anong ginawa niyo? Kaya kaninong heartbeat yung nandun, no? Sabi ko, anong dala? Underground nga eh. Nasa underground na yung heartbeat. Pero nandun daw sa isang building. Kaninong heartbeat yung narinig niyo? Tapos nakita ni Tore, si Pastor, tumawid sa pader. May mga ganun siyang linya. Diyos me. Nakakaloka yun. Tumawid sa pader, pinagsasabi. Alam mo yung si General Torre, tingin ko manic episodes din yun eh. Kasi yung may interview sa kanya, panay lingon niya ng lingon sa kaliwa. Parang nababangag na rin siya. Oo. Sino pag gano'n yung nababangag ka na? May maluwag rin sa kanya eh, no? May maluwag din eh. Hindi kasi nga, ang eksena niyan, siguro na pressure siya eh. Oo. Siguro ganito yan eh. Hi, Louie! Where are you? Ma'am, nandito na po kami. Okay, fine, Pastor. And then, after one day, oy, Tore, 24 hours na, wala pa rin. Mamula po talaga dito. Nahalugog na namin. Ay, nako, sabi ng chika meron daw underground. Mamula po. Di ba kayo? Ma'am, parang hindi po naman po pwede yan. Pag hindi kayo gumawa ng tunnel dyan, kayo ang ililibing ko. Lahat kayo, uunahin na kita. Ganyan nangyari dyan. Na-pressure yan. Girl, hindi yan actuations ng isang rasyonal na polis. Na general, ano? Na police general. May takot yan. Oo. Gusto mo ipaano kita kay Kumar? Ganon. Gur-gur. Ganon. Sabi niya, kahit ano pa, papasok ako dyan, kahit ayaw mo sa hindi, papasok ako dyan. Dahil may tawag siguro, pumasok ka dun. Hindi ba? Ang ano dyan, baka yung nabigyan na siya ng kasi di ba yung position ni Tore, ilang palitan nga yun before naging si Tore, di ba? I don't think, they do not want to take the job, yung mga nag-refuse. Si Tore lang yung umoo. Malamang ito si Tore umoo kasi naisip niya na yung deal ay okay. Baka the offer is hard to refuse. Is hard to refuse. Ganyan. It's so generous. Ang offer niyan, I'm pretty sure residents sa US and taken care for life. Alam mo what's funny, Sas at Joey, yung mga Talyanista, yung mga kabila, they're all praising Tore. Pero hindi naman nahanap ni Tore si Pastor dun sa compound. So they're all praising him. Yun press release nila naharap raw sa compound Nakita niyo ba yung copy ng warrant of arrest ni Kiboloy? Hindi pa. Conning conditions. Ano? May copy ka? Pwede mo bang i-ano yan sa amin, Sas? Sandali Are you allowed to? Can you? Ano, public document naman. Okay, public ba? Okay. Akala ko yung surrender feeler. Hindi. Ito yung dati pa. Sandali. Saan ba yan? Shit. Ito.
Ay, clarificatory order to eh. Ito, arrest order. Asan yung warrant of arrest? Senate to eh. Akala mo naman si Risa, siya ang may dahilan kung bakit nagkaroon ng... Sinasakyan nga nila yung issue. Oo. I think itong si Risa Hontiveros tatakbo to sa Akbayan. Eh. So she will be back sa house kung magkaroon sila ng seat. Alam ko kasi, hindi ko tuloy ako hinahanap pa ni Sassy yung document. Naalala ko si Boss Dada. Si Boss Dada, favorite ko yun si Boss Dada, pinapanood ko yung mga vlog niyan. Sabi ni Boss Dada, yung daw, galit na galit si Diwata sa kanya, si General Torre. Kasi Munura daw niya. Munura yung pinubuo ng story. Kasi si Diwata, galit na galit. Hardcore rin kasi to si Boss Dada eh. Talaga nakikipagbangayan talaga siya sa sa compound. Nakikipagano talaga siya. Bilib ako dyan kina Boss Dada yung mga vloggers na naiwan dun sa loob. Bilib ako sa mga yon. Yung first 10 days, wala silang uwian. Hanggang talaga sila the mga entire pamilya time. yung mga yun. Kaya nga nung nagsalita ko sa SMA isang araw, pasalamat ako dyan kina Boss Dada kasi sila na lang yung mga talagang nag-update sa tao kung anong nangyayari doon. Pati SMA na nga kumukuha na sa kanila ng feed eh. Si Brothers Traveler, si Boss Dada. Pero kasi speaking of that Prof. Sa totoo lang, ang laking bagay nung mga vloggers na nandun. Yung mga kumukuha ng, I mean, different ha. Kasi meron akong isang fina-follow, Pau Garcia yata yung pangalan niya. Hindi siya political vlogger or whatsoever. Pero ano siya, parang member yata siya ng KOJC. Ang talagang trabaho niya is parang, sa showbiz siya yung parang artista, parang talent manager, ganon. So parang ang trabaho niya, parang nagtitrain siya ng mga artista. Parang ganun yung impression ko kasi ganun yung mga content niya na nakikita ko eh. Pero because of the siege, because of the KOJC siege, nandun siya parati sa lugar. Tapos there are also other content creators na yung iba KOJC members, yung iba hindi, ganyan. Who would always be on the site at talagang kapag merong kaguluhan, talagang tutok agad yung camera. And that really made the PNP it really gave PNP a hard time na gawin yung mga gusto nilang gawing kalokohan. Kasi nga lagi nakatutok yung camera eh. Lagi nakatutok yung camera yung hindi lang sila papayag na kapkapan, magwawala yung pulis pagkatapos may binugbog pa silang security guard. Na-capture sa camera yung security guard duguan. Meron silang binugbog na security guard? Meron. Bakit nila binugbog? Sino-check ng security guard yung basura. Oh. Nagagalit yung yung PNP. Di ba yung drama ni Karen Davila, Ha? They're frisking police? This is unheard of. Tanga ang puta. Ang ina ni Karen Davila, no? Sabi ko si Karen, talagang bumukha ka na talaga sa... Alam mo, pakantot. Karen Davila, sa mga light bulbs, siya yung dimmest light bulb. Hindi, naalala nyo nagkaroon ng meeting, yung parang BBM admin, engagement with the press. Naalala nyo, yung January 2023, yung ilan kami nag-interview, ako, si Karen Davila, ganyan. Alam niyo kung sinong pinaka-swooning over BBM na hindi na nakuha ng camera, nalaloka ako.
Si Karen Davila. Talaga? Girl, talagang tingin ako talagang, oh my God, ganyan talaga siya. Selfie, ganyan. Oh my gosh, sure. Girl, talagang, nung election ito, grabe yung tira. Grabe yung ganyan. Pero nandun na siya talagang super siya ingratiating siya kakaiba, girl. Yung halos alam mo, halos kulang na lang gawin ni Karen Davila noon. Invite BBM sa parking lot. I'm just saying. And everyone saw it. Yung taga GMA7, alam niyo yan. Nandun kayo. Actually, gusto ko yung GMA7 doon. No? But I don't know if I still like them now. Pero yung journalist yun, magaling. Pero grabe. Si Karen talagang, huloy, ano to, grabe. Parang todo kate. Kalma. Alam mo, parang close sila bigla. And eventually, nakita mo ngayon, siya talaga yung super punta ng attend ng functions, todo sosyalan kay Lisa Marcos, which she never did before. Kaya nga sabi ko, ay nako. Well, if they did this to the people who were there, when no one cared about them, just wait and see of what they were. Of what they can do to this, ano. And my last words are, sabi nga ni Inday Sara, gaba, di magsaba. Just say it. Siya. Ayan, matulog na tayo at alas 5 na ng umaga. Maraming salamat, Prof. Batu and Cosmological Woman of the Universe na US Enemy #1. Good night dyan sa inyong lahat. Ngunit magpapasalamat lang ako kay Ma'am Imelda. Thank you very much. Kay Attorney Ara Puan, hello. Kay Line Carlos, hello. Judy Ann Berkilia, shout out po sa mga zombies ng HMPYGC. Ihanda na ang foods at kape natin dyan. Ayan, sana gising kayo. Kay Kunyang sa maraming salamat. Kay Akimi, hello. Kay Bibelin Muñoz, salamat Joensa sa mga makabuluhan na discussion para mahubaran ng maskara ang mga maruruming politiko. And kay Ma'am Emily de la Peña. See you bukas. And ano bang ganap bukas? Basta magkita-kita tayo ulit. And most especially, mag-ipon kayo ng lakas kasi manonood tayo ng budget hearing ni Inday sa Tuesday. Okay, bye!